Uy! Ako si Foreman, tugma reklamo, mga usapin ng bayan at kung ano-ano pagtutugmain ko. Hindi katulad ng project at pondo nyo. Sa bawat salitang bibitawan ko, pipilitin kong magkakatunog. Hindi ito madali kaya ito ako walang tulog. At sa araw na ito, maituturo ko sa inyo. Gusto nyo na ba ng payong pero nasa pinto ng Rolls Royce? Kung di nyo alam ang Royce, hindi yun pagkain. I-google nyo. Naisipang tumakbo at kuno magserbisyo pero korupsyon ang goal mo? Kung gusto nyo malaman ang sining ng pandarangbong, tara, samahan nyo ako. Ituturo ko sa inyo. Ito ang 101 Corruption Basics na ituturo ko sa inyo para naman tagumpay ang pagnanakaw nyo. Eksperto ako pagdating sa ganito. Kita mo tong kubo ko? Yan ang lesson number 1. Huwag kang magyabang sa mga nakaw mo. Incognito lang tayo. Mag-commute ka lang. O kaya mag 1, 2, 3 dyan sa may kanto. At pangalawang kailangan mong malaman, pag nagsimula ka ng mangkamkam ng kaban, keep your plunder amount to 50 million minimum. Kasi yan ang kasya sa malaking maleta. Pangatlo, dapat advance kang mag-isip. Ang dimensyon ng 1 bilyong piso ay nasa around 5 feet by 5 feet by 4 feet. Kaya maghanda ka na ng 3 kondo. Isa para sa'yo, sa gitna para sa nakaw na pera mo, at pangatlo naman ay syempre yung sa kaliwa para sa kalaguyo mo. Pang-apat, kapag humihina yung kita, di dami company ang iyong gawa. The more dami companies you have, the more chances of earning. Palawakin mo ang plunder capacity para sa iyong ikalalago. Panglima is maghanap ka ng black market kung saan ang perang piso mo ay pwede mo ipagpalit. Mas malaki ang palitan, mas magaan. Pang-anim is never work alone. Work with like-minded people who shares the same goal at gawin nyo tong HOS or Highly Organized Syndicate para pag tumagal, kayo-kayo na rin din yung magdidikit-dikit. At kung may mga kaibigan ka na, dito na papasok ang pampito. Sa pandarambong, be a good team player. Invest in a good relationship sa mga district engineers. Pangwalo, practice with small projects muna. Huwag masyadong gahaman at ikay magdahan-dahan. Multipurpose halls ng barangay? Magandang magsimula dyan. Siyempre, sa pagre-repair ng kalsada, asphalt overlaying ang sistema. Lagyan mo lang ng toppings yung daan. Manipis lang, huwag masyadong kapalan. Dalawa lang dapat ang makapal dyan. Yung mukha mo at yung bulsang laman. Pang-10, practice multi-year funding. Yung pang-1 taon na pondo, hati-hatiin. Gawin mong pang-5 taon na budget para sa atin. At huwag kalimutang mag-request ng 150 million minimum na budget taon-taon. Yung unang taon, hati-hatiin. Yung mga susunod na taon, sa bulsa pang lechon at pang-aral ng mga anak natin. At syempre yung sobra is pang-luho, pang-aral ng political dynasty ng mga anak natin. At syempre, pagyayabang, at huwag kalimutan ng lechon ay hahain. 11, pag-establish plunderer ka na, dyan ka na magturo ng dinastiya. Turuan mo yung mga anak kung ano yung sa tingin mo ay tama. Ituro mo sa kanila na tamang kanilang ginagawa at kapag sila'y tinama ng kapwa, ipakulong nila. Sila dapat lagi ang lamang at sila magpapatuloy ng ating dinastiyang pandaraya. 12, at huli na, dapat citizen ka at ng iyong pamilya sa ibang bansa. Baka kung sakaling ikay masilip, alam na natin kung paano pumuslit. At sana may natutunan kayo dito sa tugma-tugma kong kwento at sana nag-enjoy kayo sa mukha kong di ko mamadrawing at kung ano-ano. At sabi nga ni Tatay Digong, Ada Diyos Mother you all.